What's up mga idol? Ayan po, kakalabas lang natin ng trabaho ngayon. So gabi na. So wala talagang pahinga dito. Wala nang pahinga. So ngayon, supposed to be ngayon Wednesday. Naka-day off ako pero hindi ko magawa mag-day off kasi nga daming problema sa farm. So I need to be here like 24/7. I always here. Oh man. So ito mga idol, pauwi pa lang ako ngayon. Pasok muna tayo dito sa aking sasakyan. Ay mga idol, ito ang buhay namin mga idol dito. O ewan ko sa iba mga idol, pero sa akin ito yung buhay ko mga idol. So magdadrive na naman tayo ng around 5 minutes. So malapit lang naman mga idol. Malapit lang to, 5 minutes. Buti tumigil ng mga idol yung snow. Walang snow ngayon. Snowfall. So bukas mga idol, so ngayon alas 6:46 na. So mag-alas 7 na mga idol, 15 minutes more or 14 minutes more. And then tomorrow, I'll be here like around 5:30 AM mga idol. Oh my god mga idol. So nakaraang linggo mga idol nagkasakit ako, pero pumapasok pa rin ako kahit medyo masama yung pakiramdam ko kasi wala nga ibang maanoan dito. Kumbaga walang ibang mapagkatiwalaan talaga yung responsibility mga idol. Yun napakabigat eh. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala lang sa na basta-basta. Kailangan mo munang mag-train ng tao para may transfer mo, ipagkatiwala yung mga ginagawa sa araw-araw mga idol dito sa farm. Ayan. Hopefully mga this coming months okay lahat kasi nga ngayon grabe yung mga nangyayari dito. So nalalagpasan naman mga idol. Ganito talaga ang buhay ng farmer. Farmer mga idol. So yung mga kababayan natin dyan na gusto mag-apply dito sa Canada mga idol, sikapin nyo na rin like kung sinasabi sa mga vlogs ko, sikapin nyo makapunta dito mga idol kasi yung opportunity, grab nyo yung opportunity na yun na makarating dito kasi maganda talaga dito mga idol. Once na nasettle ka dito, sa umpisa talagang mahirap din. Sa dinaanan ko, para sa sarili ko talagang dumaan ako sa butas ng karayom. Ayan. Kasi yung misis ko nag-aral noon sa Toronto. And then ako nagtatrabaho dito. So more than 2 hours drive or 2.5 hours drive going to Toronto. So pumupunta ako mga idol doon. Nung una wala pa akong sasakyan. Nakikisuyo ako, makikisakay ako, nagbabasa ko, tapos nagka-COVID pa noon mga idol, di ba? Nagka-COVID ng 2020 kasi 2019 ako pumunta dito. Grabe mga idol yung sinapit ko mga idol. Ngayon, nagkasasakyan ako, pupunta ako doon, nanganak yung misis ko, nagkanak. And then, pupunta ako doon every weekend. Grabe mga idol, so magdadrive ako. Yung kalsada pa nung papuntang Toronto, talagang grabe ginagawa pa. And then, madaling araw, uwi naman ako dito ng Lunes na madaling araw or Linggo. Nagdadrive na naman ako babalik dito sa halos yung mag-ina ko nun doon kasi maliit pala yung baby ko, halos ayaw kong iwanan mga idol. Grabe kasi hirap na hirap yung misis ko mga idol, nag-aaral tapos may bata, umiiyak. So maganda naman nun idol kasi online course naman yung kinuha niya, online naman. Pero pagka in class, pupunta ako doon kasi meron naman silang in class. So kung natatandaan ko, meron silang isang linggo na parang practical nila, pumunta nila sa school mismo. So yun, nakapag-live ako nun mga idol. Grabe sinapit mga idol. So hindi ko naman kayo binibigyan ng pinapahina yung loob nyo, hindi naman mga idol. So yan lang yung aking karanasan dito sa Canada. Hindi naman siguro pare-parehas. Yung iba maganda naman yung napuntahan. Yun ang sinasabi ko sa start lang mga idol. Sa start talagang sumuta ko sa sa karayom.
Punti nagkasya ko mga idol. Ayun mga idol. Don't forget po to follow my Facebook page. Uragon ka na yan din. Meron din po akong YouTube channel. Uragon ka na din po yung pangalan ng aking YouTube channel. Thank you po sa support ng mga idol sa aking mga followers sa Facebook at saka sa YouTube members. Ako lubos po nagpapasalamat sa inyo. Hindi ko na po bibigyan ng pangalan kasi minsan nakakalimutan ko iba, kawawa naman baka magtampo sa akin. Ayun mga idol, drive na muna po ako at ito alas 7 na at makakain na ako ng hapunan. Ayun mga idol, bye bye po muna ngayon and see you on my next video. Bye guys. Bye.